Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok, Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, yeah! Good morning! Good morning! Good morning! Ay, nako! Magandang umaga, bayan. Good morning! Today is Tuesday. 29 ng Enero 2019. Welcome and good morning. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Hanggang alas 12 po tayo ngayong tanghali. At syempre, pag-uusapan ho natin ang mga samut-saring mga issues ng ating bayan. Kaya tutok lamang ho. Okay, kung meron po kayong mga opinion, ideya, suhestyon, panawagan, huwag mag-atubilit, ipadala po sa amin sa Globe at Smart Line ho namin. Padala nyo po dyan. Mamaya-maya babanggitin ho natin yung mga numero na yan. Pero, unahin na natin bayan. True to his word. Ito pala. 0956-694-7764 para sa Globe. Sa Smart naman, 0928-265-8796. Ay babasahin ho natin yung inyong mga mensahe. Bueno, true to his word, ang Pangulo ay kagad po na nagtungo sa Holo-Sulu. 24 hours after na nangyari ang pagsabog dyan na kinamatay ng mahigit sa 100 katao, ay nagtungo po ang Pangulo kasama ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte, ang kanyang dating Special Assistant Bongo at mga opisyales ng militar at police. Alright, para alamin ang sitwasyon at mabigyan siya ng briefing. Ay doon po, habang nag-ikot na ang Pangulo, na makita niya yung mga dugo doon at mga tsinelas pa ng mga bata, naiyak yung Pangulo. Hindi naman umiyak, kundi natulo ho ang luha. Napansin ng mga nandoon na umiiyak ang Pangulo, naiiyak. Ay nako. At kagyat na inatasan ang AFP at PNP na habulin, tugisin, durugin sa anumang pamamaraan ang teroristang grupo. Sinabi sa anumang pamamaraan, by hook or by crook. Ako sakayo na, maski nawala ng due process, ipipikit ko nila, di ba? Sila ba? Pinadaan ba nila sa due process? Mga nagsasamba lang yan, nagsisimba? Dinaan ba ng mga terorista sa due process? Wala. Ay tama lang na durugin. Dapat nga pag kung ito, wag na itong sumurrender. Wag na bigyan ng pagkakataong sumurrender. Kaawa-awa, Diyos ko, may mga bata pala doon. My goodness. Isa pa ang pag-uusapan natin, habang ang Pangulo ay nandun nag-i-inspeksyon, may naganap na naman pagsabog sa North Cotabato naman. Isang miyembro ng PNP ang patay at 5 o 7 niyang kasamahan ang sugatan. Galing daw po sa checkpoint, ito mga pulis na ito ng Comelec PNP checkpoint, at pauwi na ng mapadaan sa Magpet, North Cotabato kahapon ng hapon. Nadaanan nila landmine. May nagtanim ng bomba sa kalsada. Nang madaanan, napuruhan. Ay, Diyos ko po, Lord, tulungan niyo ho kami. Ano ba nangyayari? Ang tingin po ng ilan, at siguro hindi masama, tingnan na rin siguro ng mga investigador, hindi kaya ito sinasakyan na lang ng ilang grupo. Parang destabilization move na naman. Ito ang dapat tignan po ng mga otoridad din. Baka may sumasakay nilang na grupo rito, para lalong gumulo itong ating bayan.
Ay, nako. Ayan po ang pag-uusapan namin. Ay, good morning muna. Good morning kay Konsihala Nanette Pejapco Trampe dyan sa munisipyo ng Cuyo, Palawan. Ay, magandang umaga po, Konsihala. At gayon rin sa iyong kaibigan at classmate na si Lalaine Cabaylo. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakatutok ko dito sa aming programa. Anyway, isa pa ho sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Ay aprobado na po sa mababang kapulungan. Approve na parusahan yung mga 12 years old and above. Pero nilinaw po ng mga mababatas, it doesn't mean to say pag pinarusahan panagutin sa batas ay isiselda. Hindi naman daw po isiselda bagkos sila po ay i-rehabilitate. Hindi ba yung mga parang mga addict, di ba ni-rehabilitate, di naman kinukulong. Nilalagay sa isang compound. At pagkatapos, pag-rehabilitate, habang ni-rehabilitate, sila ay tuturuan ng mga skill. Nandiyan na rin, kung hindi pa sila nakapagtapos ng elementary, high school, papatapusin sila through GED ng high school at elementary. At the same time, ang parusa din sa magulang ay mapapawalay anak nila. Medyo masakit yun, di ba? Kung ikaw magulang, isipin mo, kumakain kay anak ko doon, o ganito. Well, ayan po ang nilinaw ng mga mambabatas, ay yung mga nagngangaw-ngaw dyan, pakiayos daw, hindi raw kalupitan yun, hindi child abuse yung gagawin. Dahil yung bata, didisiplinahin, i-confine, hindi naman actually i-confine, i-rehab. I-rehab ang kanyang pag-uugali, tuturuan ng tamang asal dahil yung kayong mga putragis na magulang hindi natuturuan ng ayos na asal. Mga bastos! Kakibat niyan ay paparusahan na rin ang magulang ng abandonment o negligence. Dapat lang. Dapat nga yung magulang sa New Bilibid. Tapos yung nanay sa Women's Correctional para matuto. Dagdag pa kayo sa mga problema. Ang dami natin problema, pati mga problema na gano'n. Imbis na atupagin na lang ating bayan, paano magpataas ng sweldo, babaan ng mga presyo ng bilihin, paano mag-increase ang gagandang kinabukasan, paano makakakuha ng mga libreng gamot, kagaya ng mga malasakit center na yan. Hindi, pinag-uusapan natin, pagsabog sa punyeta na hulo, ang putragis ng mga minor de edad. Sus Maria Josep. Mas maraming dapat paglalaanan ng oras. Pero yung oras na uubos, ang oras ng gobyerno sa pagresolba sa mga bombing na ganito, mga ganyan, mga bata, yung pagdidisiplina na trabaho dapat yan ng mga magulang. Ewan ko ba? Ay, isa pang pag-uusapan natin mamaya-maya ay inatasan na po yata at hinamo ng palasyo ang Public Attorney's Office na maglabas na ng kanilang mga ebidensya dahil ang sinasabi po ng PAO Bayan sabit itong si Secretary Duque ng Department of Health dito sa Dingbaksya. May kinalaman din siya. Bakit? Kasi raw nung nakaupo na siya, hindi niya kagad pinatigil. Tuloy-tuloy ang pag-i-injeksyon ng Dingbaksya. Ay ang sabi ng PAO at ng mga biktima, bakit sekretary? Alam mo na may mga nangamatay na dyan. Bakit tinuloy-tuloy mo pa rin ang Dingbaksya? Ilang libo pa rin daw na-injeksyonan Panahon ni Duque. Panahon na ni Pangulong Duterte. Kaya sabit si Duque. At pagkatapos, ang sinasabi ng PAO, alam daw ni Secretary Duque na inaareglo ng Sanofi Pasture yung mga biktima. 50,000. 50,000 naman, punyeta. Pag ako, pakain ko yung putragis kayo. Kayo ang tarakan ko. Ano kaya masasabi rito ni Secretary Duque? Sinasabit ng kanyang pangalan at sinasabi ng palasyo, ipakita, ilabas ng PAO ang ebidensya. Initially po, sa mga pag-uusap namin ni Attorney Persida, may mga ebidensya sila na magpapatunay na may sabit
si Secretary Duque dyan sa Dingbak siya. Patay tayong bata dyan. Ito sa police report naman. May sumakay ba, IB? May mga, nako. Wala. Walang sumakay sa biyahe sa Batasan bus line. Ito. Mayroon pang sideline. Bukod sa nagbebenta na ng shabu, ang sideline, pag matumal ang shabu ay akyat bahay. May part-time. Anak ng butete. Totoo ba yan? Nakalagay, habang tayo ay kahimbingan ng tulog kagabi, na-aresto po yung dalawang individual. Ay nahulihan sila ng shabu. Pero nagpaplano na sila yung akitin nilang bahay. So, meron po silang double job. Kasi mukhang matumal nga yata ang pagbebenta ng shabu dahil laging huli. So, ang part-time job nila ay mag-akyat bahay. Ang galing din, Magaling. Hindi ba sumakay ito sa Juan Maico? Wala bang pamasahe yan? Libre naman, Sana ba yung ticket natin na ba? Ito panawagan ko lamang doon sa mga, kung kayo may mga kilala ho dyan at gusto nyo na hong ibiyahe sa langit, meron po kaming mga Batasan Bus Line Pass. Okay? Oo. Ito ho yan. Libre ho. Libre. Oo. Sadya lang ho kayo sa amin. Oo. Kita mo ito, free wifi, reclining seat, luggage. Oo. Fully air condition ng personal TV screen. Charging. Oo. Free snacks at may kasama pang mask card. At kung gusto nyo express yung P2P, meron din. Anyway, kung may mga kilala ho kayo, gusto nyo ng gusto nyo makatulong na sila ay bumiyahe na, medyo, pwede, tumawag lang ho kayo. Anyway, at Diyos ko po, grabe naman ito. Grabe in a sense na walang kapaguran. Alam mo ba na maghapon na sa hulo ito? Ito mama na ito. Paglapag, sumakay na sasakyan, pumunta sa mga nasunugan sa Quezon City. Galing Hulo. Ang biyahe dyan 30 minutes by ferry or pag aeroplano, 30 minutes din to Zamboanga. From Zamboanga to Manila, 1 hour and 30, so 2 hours. Pagdating sa domestic, pumunta sa sunog sa Quezon City. Ang tinutukoy ko po ay itong walang kapuguran na si dating Special Assistant to the President Bongo. Ang problema ro kasi dito, engineer, pag may nag-text sa kanya, boss, may nasunugan dito, kailangan ng tulong, pupunta. At siya mismo, ang balita, pag sabihin, sir, kawawa naman dito, hindi pa nakakadating ang ayuda ng DSWD. Darating. Pag siya nga dumating, kumikilos lahat, di ba? Sa takot. Kaya, imbis na tumawag yung mga barangay captain, mga mayor, imbis na tawagan daw yung DSWD kung sino, ang tinatawagan, Sapbong, tulungan mo kami. Ang Bongo ang dumarating. Diyos ko po. Ay, nako, sana lahat ng opisyal natin katulad dito. Anyway, bahay niya mga pag-uusapan ho natin, ha? Wag ho kayong bibitiw dahil paumpisa pa lamang ho tayo. Ito pa. Ongoing daw itong investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission ng kaso raw sa 12 opisyalis ng Department of Public Works and Highways. Corruption case po ito. Nako, talaga naman kayo dyan sa DPWH. Ala kayong kadala-dala talaga, Talagang ala kayong ayaw nyo talagang matuto. Ayaw nyo talagang sino ba ito? Gobernur. Nako. Gobernur na sa sabungan. Oo. Ayun. Nagsasabong. Oy, Diyos ko. May hawak pa ng manok. Ang putragis. Ayan, Si Gobernur, may hawak pa ng manok. Manok niya yata yun.
Oh, kita mo yan? Oo. Naku, Diyos ko po naman. Gobernador, ano ba? Sus Mario, si patawarin kang bata ka. Oo naman. Ha? Ay, naku naman Hindi ba sinabi na ng Pangulo bawal na magsugal yung mga yan? Bakit ka naman gobernador napunta dyan? Tumatanda kang paulong! Tinamaan ka ng tigidig, hayop ka. Oo. Ayun, nagsasabong si gobernador. Pinadala lang sa akin. Mamaya ho, kung sinong gobernador na ito. Hawak-hawak pa ng manok ang putragis. Akala mo si Kristo. Oh, ayun. Ngayon, akala mo hindi gobernador Ay, nako. Kuhaan ito kasi. Kaalyado pala ito ni Paring Mar. Oo. Doon sa may Bisaya. Kung sino yung gobernador na yan na nagsasabong. Ay, Michael, ilagay ko dyan yung video, ha? Para mapanood ng mga kababayan natin kung sino itong gobernador na nagsasabong. May hawak-hawak pang manok. Ginaganon-ganon yung manok. Siya yung kala mo Kristo. Oh. Tapos nilagyan pa niya ng tari yung manok. Walang hiya kang gobernador ka. Huwag ka nang mag-gobernador. Magsabungero ka nilang hinayupa ka. Hindi yung bawal. Ang problema, pag ikay official, hindi ba pinagbawal na? Sabi bawal? Bawal yan! Oo. Iba naman yung manunod kahabi, pero pag ikay bumibitaw na ng manok doon ng nananaya, illegal na. Besides, sabi ng Pangulo, ayaw niya ng government official sa mga kasino, mga sabungan. Maiyak ka Anak mo! ng teteng kayo. Alas 10:18 ng umaga, wag mo kayong bibitaw bayan. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Ay, welcome muli. Erwin Tulfo po at your service. 10:23 ng umaga na, 29 ng Enero 2019, bayan. Ilang araw na lamang ay Pebrero na. And syempre, Valentine's na. Yahoo! Happy na naman si Maiko. At saka si Richard ba yun? At syempre, yung ating dalawang dalaga doon, si Salome at saka si... Yan. Pangharana naman yan eh. Hindi naman hinaharanahan na yan. High-tech na yung mga yan. Ay, dire-diretso ho tayo ba? Ito, makibalita ho tayo. Gusto po doon sa nangyari kahapon. Ay, wala pang, Diyos ko po, 24 hours. Isang pagsabog na naman. Pero ang problema ay landmine ito. Itinanim sa lupa yung bomba. Kaya nung madaanan po ng kawawang mga pulis na galing po sa PNP Comelec checkpoint, ay di yari. Nasa linya po si Police Superintendent Bernard Tayong o Senior Superintendent Bernard Tayong, ang Provincial Director po ng Cotabato PNP. Magandang umaga, Colonel Tayong, sir. Sir, negative po, no? Superintendent po at saka hindi po ako yung Provincial Director dito. Aha. Ako yung spokesman at saka yung... spokesman. Okay. Sorry, Yes sir. po, sir, no? So, pero kayo po si Colonel Tayong, Bernard Tayong, right? Yes po, sir. Yes Alright, po, sir. alright. Sir, si Erwin Tulfo ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas nationwide. Ano na po ang update, sir, hinggil po dito sa pagkasawi ng isa ninyong pulis at 7 iba pa na sakay po ng mobile, galing po sila sa PNP Comelec checkpoint, na napadaan sa landmine, sumabog. Ano na po ang latest, sir? Well, it's unfortunate, no, Sir Erwin, na meron kang nalagas tayo na tauhan. Oo. Sa katauhan ni Juan Christopher Anadon. Opo. Anadon. Oo. Siya po ay dinala na po sa kanilang bahay sa may Digos City, no? Oo. At 2 o'clock in the morning. Oo. At yung iba pong mga wounded po ay nasa paggamutan dito po sa Kidapawan City, no? More particularly, itong si P1 Stephenson Parino at P1 Vincent Kapilitan. Opo. All others naman, Sir Erwin, no? Meron tayong 11 wounded. 2 lang yung naka-confine. Others are nandito na sa kampo natin to be awarded, no, by our good regional director, Police Director Rasco. Magbibigay po ng award si Director Rasco po sa mga wounded PNP members. To let you know, kasamang Erwin,
hindi po Comelec checkpoint yung kinakandak ng ating mga tauhan, kundi po they were conducting preemptive checkpoint para ma-block yung flow of food supply doon sa area. Oo. Dahil nga may ginawang ongoing operation jointly, yung AFP at saka PNP. Oo. Ito mga pulis natin na ito, Colonel, mga miyembro ba ito ng Regional Mobile Group or ito ay mga ordinaryong station na precinct police? Sir Erwin, actually, they are based in our camp here, no, sa PHQ. Okay. Provincial headquarters. Aha. They are member of the Mobile Group. Police Provincial Mobile Force Company. Ayun. Ito yung reaction force natin. Oo. At they were conducting operation, although reactionary and blocking force. By conducting checkpoint. Okay. Ngayon, And sir, it has been the 2 days, second day, na checkpoint operation. Oo. Siguro na pattern sila, and when on the way back, kahapon, close to 6 p.m., they were hit by a roadside bomb, no? Hindi po landmine na nakabaon sa lupa, but ito po improvised explosive device na itinali sa isang kahoy. Oo. At So, yung suspect ay nandiyan lang sa vicinity dahil pagdaan nila at saka pinasabog. Well, ang sabi ng ating mga kapulisan, there were rapid fire after the blast. May ambush And pa. they were able to return fire, but they were able to extricate from the ambush area. Okay. Yeah, Sige, sir. save natin yung iba. Okay, sir. Next question ko. Meron na tayo sigurong mga suspect dyan. NPA, dalawa lang naman kalaban siguro dyan. Kung hindi NPA, yung mga extremists, Colonel. Well, yung lugar po, sir, ay pinamumugaran ng teroristang NPA. Okay. And we have this report na it's Guerrilla Front 53. Okay. At pulang baga ni Company 2, no, PBC 2, yung gumawa po ng ambush na ito. At ito po yung tinutugis ng ating kasandaluan at kapulisan for the past 4 days, no? Alright. 4 days na yung operation dyan. Anyway, sir, sige po, we will be calling you from time to time. Ang amin pong taus-pusong pakikiramay po sa namatay na tropa ninyo at doon sa mga, ang aming panalangin naman sa mga sugatan. Maraming salamat, Colonel, at magandang umaga. Mag-ingat po kayong lahat dyan sa Cotabato PNP, sir. Sir Erwin, salamat po, mabuhay at sana pagpalain tayo ng pong may kapal. Thank you po. So itong bombing na ito ay kagagawa naman ng NPA kasi teritoryo ng NPA. Yung sa Hulo mukhang terorista. Kaya nga hindi mo masisi yung barkada ko gagamit, tinatanong Hindi kaya, Boss Erwin, destabilization move yan? Nakahanap na ng connect yung mga kalaban ni Pangulong Duterte sa mga terorista at mga NPA. Nagsama-sama na sila. Sabi ko, pwede. Sabi ko, pwede. For api. May kaya naman nila yung milyon. Yung mga kalaban ng Pangulo, kaya mayayaman naman. Kaya magbigay ng milyon. Sa mga terorista, sa mga kagaya niyan. Diyos Maria Joseph talaga naman, oo. Ito yung sinasabi natin, sa dami ng problema, imbes na makatulong, kagaya yung pambubomba doon sa simbahan. Ano namang kinalaman itong mga sibilyan na ito na nagsisimba lang? Yung PNPA, pinaintindihan ko ba dahil kasama yan sa trabaho. Pero yung sibilyan na nagsisimba, mga bata na nagsisimba lang. Sinama lang ng kanilang ina, ng ama. Ay, makibalita tayo at kay Colonel Jerry Besana, ang tagapagsalita po ng Western Mindanao Command. Magandang umaga, Colonel Besana, sir. Magandang umaga po, Sir Idol Erwin. Magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig sa radyo. Kahapon po, kaagad na nagtungo ang Commander-in-Chief ninyo, si Pangulong Duterte, kasama kanyang anak at ilang pa mga opisyal para silipin. Ano po ang nangyari? Ano po ang instruction? At balita ko talagang napaluha ang Pangulo na makita yung mga dugo na nagkalat doon at mga tsinelas ng mga biktima, mga bata. Mukhang napaluha daw ang Pangulo at binigyan kayo ng instruction lahat ng all-out war na sa mga mass murderer dyan sa Hulo-Sulo at sa entire Mindanao, yung mga ayaw pang magsisuko dyan, Colonel.
Tama po yun, sir. No? Pagkadating po ng ating mahal na Pangulo, dumiretso po siya doon sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral kahapon. Opo. At kasama nga po sina General Peron, si Secretary Lorentana, si General Anyo, at si Chief of Staff po natin, at si General De La Vega po, nandun po. At makita po natin talaga yung emosyon sa ating mahal na Pangulo. And after that po ay kinausap niya yung mga naulila po ng mga biktima at yung din pong sundalo na natin na sugatan. In-explain po sa kanya ni General Pabayo, yung commander po natin ng Joint Task Force Sulu, kung ano yung talaga nangyari blow by blow po. Nakita niya na walang pagkukulang doon sa nakalatag before and during after. Kaya nga po napakarami sundalo rin natin ng sugatan dahil sa pag-respond dito doon sa unang pagsabog at doon sa pangalawang pagsabog. Sa katunayan, Sir Erwin, nakakalungkot, even yung mga kapatid natin na Muslim na nag-respond din, doon sa pagsabog ay marami. Tinamaan din. At kasugatan din po. Opo, may mga namatay din po kapatid natin. Sir, matanong ko, sa bagay, simbahan yan at nakakahiya naman na inspeksyonin yung mga magsisimba ng mga gamit nila. Hindi naman yata po pwede. So, dito yata nakakita ng opportunity itong mga buang-buang na terorista na ipasok yung bomba dyan dahil hindi na-inspeksyon yung mga gamit ng mga magsisimba? Normal, sabihin po natin kasi na naging kagawian na talaga, hindi na in-inspection dahil ang in-anticipation natin. Of course, sir. Kahit na ako siguro, kung ako ay magsisimba sa mosque ng Muslim, pag in-inspection ako, magagalit ako eh. Tama po yun, pero meron po tayong sinusunod. Kagaya po, nanggaling din po ako sa Task Force Davao. Alam po natin, i-implement sa Task Force Jensen. And even dito po sa Zamboanga City. And sa Maynila po, sa Quiapo. Pagka pumupunta po sa simbahan, ay dinidiscourage natin ang mga kababayan natin nang magdala ng anumang kagamitan. Correct. Po yung medyo siguro hindi napansin. Kaya nga po, ito kasi ay hindi rin makikita basta-basta kaagad-agad ng mga otoridad po dahil sa dami po ng taan na pumapasok. Kaya nga po sinasabi natin, yung pagiging sigilan at saka mapagmatyag ng ating mga kababayan ay isang malaking bagay po para maiwasan yung mga gatong bagay. Pagka unusual po na may dala-dala ang isang taong papasok sa simbahan, dapat itigbigay alam po kaagad sa mga otoridad. May nakita ako na mga naglalabasan na sa mga periodiko parang kuha po ito ng CCTV. Ano na ang ginawa rito? May 6 na kalalakihan na mga persons of interest. Ito po ba na-locate na ito mga persons of interest na ito, sir? Actually, tinututukan na po natin yan, Sir Erwin. At mga kilala po yan, positive kasi yung naibigay natin na CCTV footage po, mga compressed na yan at low resolution na. Ang nasa possession po ng Joint Task Force Sulu ay yung original niyan at talagang kitang-kitaan. Positive po yan, identified 100%. Yan po yung mga perpetrators ng karumal-dumal na krimen na ito. Pero when you say identified, kilala yung kanilang mga pangalan at saan nagtatrabaho, saan nakatira, Colonel? Hindi po yan nagtatrabaho, Sir Erwin, mga terrorista at mga... Ibig sabihin na kung saan sila nagkukuta. Tama po yan. Sila po yung subject ng manhunt ngayon, not only of the AFP, katuwang po natin dyan yung ating PNP. Alright. Ang local government po ba, sir, handang tumulong ba? Tumutulong ba? Magbigay ng impormasyon or hindi? Hindi na ninyo inaasahan na ang tulong nila? Ando doon po sila, Governor, saka si Mayor kahapon at kaharap din sa Presidente. Ini-explain nga yan at alam nila 100% yung suporta nila sa ating gobyerno. So, inaasahan po natin na tumutulong din sila. Ang pinapanawagan natin yung mga kamag-anak ng mga taong ito, alam naman natin, taga-roon din sila sa area at kilala yan sila. Sinasabi nga natin, huwag na sana nilang ipubli, makipagtulungan silang lahat. Sir, pakisabi na rin nga pala, kausap ko po kahapon yung nominee ng ACT-CIS. As a matter of fact, may papasok kami na report dyan. Ang sinasabi ay nag-donate yata ng kalahating ₱1,000,000 pabuya ang ACT-CIS, yung Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement Support Party List, para kaagad na makatulong sa mga otoridad para sa ikadarakip ng mga sospek. Naglaan po sila ng kalahating milyon sa sino man makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek na ito, Colonel. Saan ba pwedeng idiretso ito? Saan po sa West Mincom ba? Saan ba ho dadalhin ito para pero meron pong nag-pledge na ang ACT-CIS na magbibigay sila ng kalahating milyon and at the same time, tutulong sa mga nasugatan ng konting medical assistance, Colonel.
Tama po yun, Sir Erwin. Dito po sa amin yun sa West Mincom, kasi ang validation po ng mga claims dyan Apo. sa mga rewards po yan. Aha. Dito po lahat pinaprocess. Okay. Po yung tinatawag natin na JAPIC, yung Joint Intelligence ng AFP and PNP. Aha. Kung sino naman po ang makapagturo. At maraming salamat po sa ACT-CIS at talagang maaasahan po natin sila. At Apo. sana po ay patuloy yung kanilang ginagawang ganyang mga advokasya para mapigilan na po itong mga terorismo na ito. Alright, sige po, we will be calling you para sa update. Colonel Jerry Besana from time to time. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo dyan, Colonel. Maraming salamat din po sa inyo at more power. Thank you po. Bayan, ay... tingnan mo na, bago tayo mag-break, papasukin muna natin itong ating correspondent. Ito na nga, ay yung ACT-CIS party list, ay tutulong na rin. Kahapon pa yan na sinasabi, pero alamin natin yung malinaw kasi kahapon kausap natin yung isang nominee si Miss Nina Taduran, pero ito yata I believe Lawrence, yung kanilang first nominee na si Eric Yap yata ang kausap ninyo dyan. Ano ba ang latest sa Lawrence Tanhoco? Radyo Pilipinas Report. Yes, Tol Erwin, magbibigay ng tulong pinansyal ang grupo ng Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support o ACCESS Party List sa pamilya ng mga naging biktima ng pagpapasabog sa isang simbahan sa Sulu na ikinasawi ng 20 at pagkakasugat nga ng mahigit 100 katao. Sa isang media interview sa Maynila, sinabi ni ACCESS Party List first nominee Eric ang pagbibigay nila ng tulong pinansyal ay bukod pa sa 500,000 pesos na pabuya na kanilang ibibigay sa sino mang makakapagturo at makadarakip sa mga taong nasa likod ng pagpapasabog ng Mount Carmel Cathedral noong araw ng Linggo. Ayon kay Yap, kaisa ang ACCESS ng buong sambayang Pilipino sa pagdadalamhati sa malagim na terorismo at umaasa sa mabilis na pagkakadakip ng mga taong nasa likod ng malagim na krimen. Sinabi rin ni Yap na marapat lamang na mapanagot at maparusahan ang mga taong nasa likod ng karumal-dumal na gawain, kaya nag-offer ng tulong na pinansyal. Kaugnay ni prioridad ng ACCESS ang pagsulong ng mga batas, nagbibigay ng pangil laban sa kriminalidad at terorismo sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoco. Ayun na nga, kahapon, ito pala, kausap nila, itong si Eric Yap, yung first nominee. Kahapon, na-interview natin dito yung kanilang third nominee na si Nina Taduran. At sinasabi nga, yan ay sinusulong pala nila. Oo, sabagay, nasa pangalan nga Anti-Crime and Terrorism. Kaya kagad na kumilos. Understandable ito. At tutulong pa pala. Tutulong pa, magbibigay pa ng cash assistance sa mga sugatan. Abay, tinalo niya pa yung DSWD. Pahehe. Tawagan mo nga ito sa lumi. Kaya di si Congressman Yap o si Congresswoman Taduran. Dinaig pa yung DSWD. Nauna pa. Diyos ko po. Yung DSWD, wala pa. Nagkikwenta pa lang yata. Ha? Kinikwenta pa lang kung magkano ilan yung bibigyan ng tig 1,000. Sabi 77, so 77,000. Oy, mga kulango. Ang ACT-CIS nga, mga 5,000 bibigay. Bawat pasyente yata. Kayo 1,000, mga loko-loko ito. Kaya pakabagal. Oh, naunahan pa kayo ng Pangulo. Ang Pangulo naroon na. Dapat yung mga kumikilos na mga ganyan yan, mga DSWD. Oh. Dapat nandyan na yan. Tumutulong na at nag-aayuda na. Kagad pagkatapos sa mga pagsabog na yan. Siyempre, ano mga sir, natural nga. Kaya yung mga yan, nandyan na yan. Dapat kagaya front runner kayo mga nasa front, line. Correct ka dyan. Mga agencies tulad ng DSWD, tulad ng mga Department of National Defense. Well, not actually defense, kundi DSWD. Aba, trahedya ito. It's a tragedy. Hindi lamang kayo mga pambagyo DSWD, pati mga trahedya na ganito, kasama kayo dyan. Kayo dapat ang nangunguna, mabigyan ng tulong, serbisyo. Paano yung mga pagpapalibing yan? Paano mga burol yan? Kaya dapat kayo ang kumikilos dyan, kayo mga frontliner dyan, kayo mga press responders after the fact. Sino nga antay nyo? Si Pangulong Duterte, ang palasyo. Oh.
Sa sobrang bagal ninyo, naunahan pa kayo ng ACT-CIS. Oh. Trabaho na ninyo yan. Diyos ko po naman. Ay, Secretary Bautista, sir. Aba, ano ba? Sayang ang pagka-militar mo. Daig ka pa ng Boy Scout. Napakabagal. Yung mga ganito dapat ay alam na. Dapat na naayos na ninyo mga punerarya, mga palibing, mga ospital, yung mga bata na nawala ng magulang, pinapakain nyo na yan. Iniimbestigahan na, ini-interview na. Diyos ko po naman. Kung ganito naman kayo kabagal, naunahan pa kayo ng Pangulo, naunahan pa kayo ng party list. Kanak kayo ng saging. Maha-high blood ka eh. Ay kung hindi ho ninyo kaya yung trabaho na yan, sir, magsilayas ho kayo dyan. Kung hindi ninyo kaya patakboy yung DSWD na yan para makatulong, lumayas na lang kayo dyan. Sus Mariosep. Oo, bakit bantakin mo? Naunahan pa sila ng ACT-CIS, ang DSWD. Kahapon pang ang ACT-CIS nangako na magbibigay ng tulong. Bukod doon sa 500, may medical assistance. Yung mga nasugatan, pati namatayan. Nasa linya po si Ma'am Ninya Tadura ng isa sa mga nominee ng ACT-CIS Party List. Magandang umaga po, Miss Ninya Taduran. Magandang umaga ulit sa inyo, paring Erwin, at sa iyong mga tagapakinig, at maraming salamat ulit sa pagkakataong ito. At tayo nga po sa kaisa pa rin ng ACT-CIS Party List. Alam mo naman na paring Erwin, yan ang ating krusada, yan ang ating advokasya ng ACT-CIS Party List ng sambayanan, at patuloy pa rin po yung pagdarasal natin, pakikidala natin, at pakikisimpatya. Ang punto ko lang kasi dito, Ma'am Ninya, meron tayong mga ahensya na dapat nasa front line, tulad ng DSWD, kagaya yan, trahedya yan, dapat nandyan na yung mga yan, at iba pa mga agencies. I can understand, AFP nandoon kaagad, PNP, pero ito mga DSWD na ito, dapat nandyan na yung asikaso ng pa-ospital, mga palibing, Department of Social Welfare, ika nga. Naunahan pa ninyo kahapon. Kahapon pa lang. Nagsasalita na isa sa mga nominee ninyo si Mr. Yap at sinasabi, magtutulong kami, Boss Erwin, paki-announce dyan na magbibigay kami ng 5,000 sa mga nasugatan, magbibigay kami ng 500,000 para sa ikadarakit ng suspect. Anak ng baka ang DSWD, wala kang marinig. Ang maririnig mo parang ganito, yung kuliglig lang. Ganon ang maririnig mo. Hindi na nahiya ito mga hinayupak na ito. Tinalo pa sila ng ACT-CIS. Gawin na lang natin na Department of Social Welfare ACT-CIS. Siguro, Miss Ninya. Yun, pwede, mas bagay. Pero alam mo, paring Erwin, tama ka. Nung the moment nga na malaman natin na merong ganitong trahedya, may massacre na talagang yung mga sibilyan natin, mga inosente, may mga sundalo pang mga nasawi nga, mga casualties at yung mga nasugatan na napakarami. Kaya talagang minabuti, minarapat nga nitong ACT-CIS Party List na magbigay ng cash assistance at medical assistance sa mga pamilya ng mga biktima na nasawi at yung mga sugatan. So yun talaga ang ating advokasya, yung ating commitment sa mga pamilya ng mga biktima na ito dyan sa Hulos-Lubami. Ma'am, isa pa, mukhang yung sinasabi niyo kahapon, ito rin ang inyong tututukan, yung pag-amyenda, kung meron na tayo mga batas laban sa terorismo, I'm sure meron tayo na paigtingin pa ang seguridad at pakikipagtulungan ng sibilyan dahil dyan na rin sa pangalan ng grupo nyo, through community involvement and support, na pakikipag-ugnayan ng sibilyan sa mga otoridad para mai-report kaagad ang kahina-hinalang mga kilos ng mga kriminal at mga terorista para maiwasan na ang mga sakuna katulad nito, Ma'am Ninya. Tama ka, paring Erwin, kasi nananawagan nga ang ACT-CIS Party List para sa pagkakaisa ng taong bayan, pulisya at militar, at tayo ay dapat maging mapagmatsyag upang agarang mapanagot nga sa ilalim ng ating batas yung mga walang puso na gumawa ng ganitong krimen. Kasi kung hindi rin talaga magtutulungan yung sambayan, hindi tayo magiging vigilant, tayong lahat, at paiigtingin talaga
yung kaparusyahan. Kaya nga, di ba, isa rin nga sa advokasya dapat nitong ACT-CIS party list yung ibalik yung death penalty. Kasi kung may death penalty dito sa ating mga terorista na mahuhuli, ewan ko na lang kung hindi magtanda yung mga yan. Dapat automatic na siguro kung ninya na pag terorista ka, death penalty ka na kagad, matik. Dapat, oo, kasi talagang karumal-dumal na krimen yan eh. Kumbaga, unforgivable. Of course. Diba? Hindi mo mapapatawad kasi mga innocent, imagine mo, paring Erwin, nakita mo naman talaga habang ongoing yung misa sa isang Catholic church pa man din. Ginawa itong pagmassacre o itong karumal-dumal na krimen na ito ng ating mga terorista na matatawag. Kasi inako na, diba, nitong ang ISIS na sila talaga ang merong kagagawan ng krimen na ito. Ma'am, panghuli na lamang, pakisabi na lang ko sa inyong kasama, si Kong Eric Yap na nagtatanong kahapon saan daw idadirect sa West Mincom pala yung reward money. Sa kanila ilalagak yan para maipa-disseminate nila sa mga tagahulog dyan na kung meron silang alam kung saan nagtatago itong mga suspect na ito ay sila ang makakuha ng reward money na yan na kalahating milyon. Ma'am Ninya Taduran, relay na lang kay Kong Eric Yap, Ma'am Ninya. Sige, paring Erwin, makakarating kay Congressman Eric Go Yap na ating kasamaan sa ACT-CIS party list. At kami sa muli sa ACT-CIS party list, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong programa, paring Erwin Tulfo, kasi lagi kang andyan sa amin sa ACT-CIS party list. At syempre sa ating mga kababayan, tayo pa rin po ay patuloy na nananawagan ang ACT-CIS party list para po sa pagkakaisa ng ating taong bayan, parang maging mapagmatsyag tayo at the same time ay magtulungan, paring Erwin, para hindi talaga magtagumpay, hindi mag-prosper itong kalintulad ng mga ganitong karahasan sa Hulo-Sulu. Alright, Ma'am Ninya Taduran ng Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support or ACT-CIS party list. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po and have a good day. Thank you po. Ngayon lang ba yan eh? Kasimple-simple, DSWD, Secretary Bautista, sir. Abay kilos. Yung mga namatayan doon, abay magpapaburol. Kailangan ng mga kape dyan. Kailangan naman makakain. Abay, baka pwede naman, sir, kumilos na yung DSWD natin. 77 po yung sugatan na yan. Yung mga namatayan na yan, 20 po yan. Yung mga apalibing, yung mga ataol niyan. Diyos ko po, ala ako narinig. Ito naririnig ko kahapon sa DSWD. At dapat nag-iingay na kayo, dapat kumilos na kayo. At wag yung sabihin kumikilos na kayo dahil meron ako mga tao, may mga mata ako sa hulo, ala pa kayong kilos. Nauna pa ang Pangulo. My goodness. Anak naman ng sarsyadong itlog itong buhay na ito. Sus Maria, kung ako lang Pangulo, Diyos ko po, pinagtatanggal ko na kayo. Kung hindi nyo kaya yung trabaho dahil sa sobrang katandaan na ninyo, magsilayas na kayo dyan. Ano pa ginagawa nyo rito? Sige na, alis na. Pasensyahan na tayo, magkakaibigan tayo, magkakasama tayo, tatak Duterte. Pero kung ganito naman, pagdating sa mga trahedya na ito at mabagal kayo kumilos, akong unang bubunganga sa inyo. Walang kaalyado sa akin. Walang kaibigan-ibigan. Walang magkatatak Duterte. Tatak Duterte tayo pag nagtrabaho kayo. Pero kung hindi kayo magtrabaho kagaya niyan, maunahan pa kayo ng party list. What does it tell you? Inutil kayo. Inefficient kayo na ahensya. O sino nakaupo dyan? Ikaw, Secretary Bautista. Are you inefficient? Inutil ka ba, sir? Abay, kagabi pa, naririnig ko, naghahanap yung mga namatayan, kung saan mapamasahe, gamot. Yung mga namatayan, yung mga pamburol. Wala silang pamburol. Yung mga Muslim, dinilibing ka agad in 24 hours. Umuburol muna yung papabliguan. What? Problematic. Kalaban lang kayo na ibigay ni Singkong Duleng. Trabaho ninyo yan, Department of Social Welfare and Development. Hindi yan trabaho ng party list, pero tumulong yung party list. Aantayin mo pa ba, Secretary Bautista, na magsalita ang Pangulong Duterte? Ha? Nasabihin ni Pangulong Duterte, Secretary Bautista, help these people. Huwag ka nang magantay, kumilos ka na, sir, kung magaling ka na opisyal.
Problema kasi puro kayo press release. Kung walang camera, hindi kayo kikilos. Putragis. Maha-high blood ka sa mga ito. Walang magkakaibigan tayo under kay Pangulong Duterte. Pero pag hindi kayo magtrabaho, babanatan ko kayo, wala akong pakialam. Kahit nagkikita tayo, naglakakamayan tayo sa harap ng Pangulo, pero pag mga ganitong dapat magtrabaho at hindi kayo magtrabaho, babanatan ko kayo. Wala akong pakialam, maski na nakadikit kayo dyan kay Pangulo. Dahil trabaho ko yan bilang mamahayag, punahin kayo ng punahin. At yan dinasabi ng Pangulo, punahin ko. Kaya tayo napupulaan, minsan kaya napupulaan ng Pangulo, tinitira ng mga dilawan. Hindi naman niya trabaho yan. Trabaho ninyo yan. Ang tama sa Pangulo. Babagal kayo kumilos, ang tama kay Pangulo. Kung magtrabaho kayo at maagap kayo, hindi nababanatan ng Pangulo. Di kahit dilawan, walang masabi. Alam nyo naman yung mga dilawan, nakabantay lang para mga buhaya na nakanganga na ganun. Pag may konting problema, titira ka agad. Pero kung hindi ninyo bigyan ng butas yung mga dilawan na yan, di walang maibabanat sa Pangulo. Correct ka dyan. Ganun lang kasimple yan. Magtrabaho na nga kayo, mga engot. Diyos Mariosep kayo. Aantayin nyo pa. Hindi na kayo nahiya. O ano ba mga ahensya? DSWD. Department of Health. Magsikilos kayo. Pasok nyo na rin dyan, mga PhilHealth. Pumasok na kayo dyan. Tumulong na kayo. DSWD, pagpapalibing, mga ataol. Pagpapagamot, mga pagkain, yung mga naulila ng mga bata. Dapat sinicheck nyo na yun, hoy. Yung mga bata na namatay ang magulang, kain ba yan ngayong gabi? Dapat kinukonsider nyo ito. This is what you're supposed to be thinking immediately after the incident. Problema kasi kung ano-ano mga lintik na mga putragis na ito, na mga ewan ko, kung saan pinagkukuha ito mga ito. Ay nako. Kaya nga sa sobrang bagal, trabaho naman nila yan. Sino, alam ka ba naman, Office of the President na naman, natitira dyan, magpapalibing dyan. Hindi, wag nyo nang antayin. Hindi yan bagyo, hindi yan lindol. Pero yan ay tragedy. Pag sinabing tragedy, kasama yan sa trabaho mo, sa mandato mo as Department of Social Welfare. Social Welfare and Development. Kasama sa trabaho mo yan. Entonces, kumilos ka. Saan pa siya tatakbo? Kumilos ka rin, Department of Health. Pasensya na, Secretary Duque, but kumilos ka rin, Secretary. Magkaibigan ho tayo, pero pupunahin kita. Medyo galit-galit ho muna tayo. Dapat nandoon na kayo sa hulo on the ground kahapon. Tinitingnan na ninyo kung may capacity yung mga ospital doon. Mga ospital sa Buanga, kung nabibigyan ng karapatang palunas yung mga nasugatan. Huwag ho kayo mag-uupo dyan sa opisina ninyo sa Department of Health Office. Hindi pa ho ako tapos. Tatamaan at tatamaan kayo. Maski na magkakasama tayo, tatak Duterte tayo. Pero pag ganito naman, wala akong kaibigan. Pupunahin ko kayo. Dahil ito ay para sa bayan. Itong ginagawa ko para sa bayan. Dahil nakakahiya kayo. Dahil pag hindi kayo kumilos, ang tama nito, ang hagupit nito kay Pangulo, titirahin na naman ang mga dilawan ng mga oposisyon. Nag-aantay lang yung mga dilawan dyan sa Senado. Sila Trillanes, nag-aantay lang. Secretary Duque, Secretary Bautista ng DSW, nag-aantay lang para mga buitre. Nag-aantay lang yung mga mga righteous human rights. Pag hindi kayo kumilos. Oras alas 10:55 na ng umaga, bayan. Wag ho kayong bibitiw. Hindi pa ho tayo tapos, ha? Balikan natin, makialam tayo ba, kailangan natin kalampagin ito mga buwisit na ito. 10:55 a.m. Oras sa buong kapuluan, alas 10:59 ng umaga. Nag-text sa akin, sabi, naku, magtatampo yung mga opisyal na yon sa'yo, paring Erwin. Ala, kung pakila magtampo kayo, hindi ko naman kayo kapatid o kung sino kayo mga buwisit.
Pare-pareho tayo na sumusuporta sa Pangulong Duterte. Sabi nga, di ba, ni Tatay Digong, change is here, change is coming, change. Ang trabaho ninyong gano'ng mga patamad-tamad, hindi yan. Trabaho ng mga dilawan yan. Patrabaho ni Pino yan. Kung magalit ka sa akin, wala tayong magagawa. Sabi, sasabihin parang wala pa kasama si Erwin Tulfo, magkakasama naman kay Duterte. Wala akong pakialam, magkakasama tayo. Pero pag hindi ka na nagtrabaho at inutil ka na, dapat alisin ka na dyan. Babatikusin kita para kumilos ka. Secretary Bautista ng DSWD, Secretary Duque ng DOH. Magkakaibigan tayo pag nagtrabaho ka, pero pag hindi ka nagtrabaho, babatikusin kita, pasensyahan tayo. It doesn't give you, and you're not exempted from being criticized because you are under President Duterte. Hindi. Dapat pa nga mas magtrabaho ka, mas paigigihan mo dahil bit-bit mo ang imahe ng Duterte administration. Secretary Bautista ng DSWD, Secretary Duque ng DOH. Sus Mario, wala rin ako pakialam kung magtampo kayo sa akin. Ang dami ng ilang beses na nagtampo ang bigas sa akin. Anyway, dire-diretso tayo. Dito tayo ngayon, makibalita tayo sa dating gobernador ng ng Sulu, si dating Governor Abdu Sakurtan. Assalamualaikum, Governor Sakurtan, sir. Waalaikumsalam. Erwin. Yes, sir. Magandang umaga. Magandang umaga. Kahapon daw, nagkita kayo. Sabi ng West Wincom, nung dumating ang Pangulo dyan, kasama kayo sa briefing at nandiyan kayo at ka-meeting ng Pangulo. Ano na pag-usapan, Governor Sakurtan, sir? Una-una, nagpapasalamat tayo sa ating presidente, si President Duterte, at binisita niya yung mga biktima at lalong-lalo na masaya ang mga ating mga taong bayan at nakabisita siya, nakita niya, binitinignan niya yung simbahan kung saan naglagay ng bomba at nag-meet din sila ng mga ibang mga pamilya ng biktima at to comfort the families. At si Presidente, maganda naman ang niya ay dapat mga Sir? Oy. Okay. Gob, meron na ba tayo? May pinakita na ng mga litrato ang AFP dahil ito rin nakuha sa CCTV, mga person of interest na mga miyembro ng adyang-adyang. Kayo ba, sinusundan nyo rin itong minomonitor ninyo kung hindi kayo nakikialam dyan sa investigasyon, or at least tutulong ba kayo para sa pagbibigay ng information, Governor? Nag-gather tayo ng information para makatulong tayo sa mga nag-imbestiga, yung Armed Forces, at saka yung Philippine National Police. So, tinutulungan natin, tumutulong talaga tayo. At yung mga nakita nila na mga roon, ay isang angle yun na tinitignan kung anong involvement ng mga yun. At nakita sila sa CCTV, patakbo-takbo. At hindi lang yun ang tayo. May mga ibang angles naman tinitignan. Alright. Sir, kanina nabanggit ko rin kasi yung party list nga, yung ACT-CIS, yung Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support, kaagad nag-pledge ng ayuda na para sa mga biktima dyan sa Hulo-Sulu. Magpapadala yata si nominee Eric Yap ng party list na ACT-CIS ng konting ayuda sa mga nasugatan, and at the same time sila po yung grupo nila ACT-CIS nag-put up ng reward money na ibibigay yata nila sa West Wincom para sa ikadarakip ng mga suspect. Naunahan pa ng party list yata itong DSWD natin na dapat nasa front line yan pag mga ganito, mga sakuna, mga trahedya, dapat nariyan sila. Diyos ko po, di po ba, Secretary Governor? Tama yun. Tama yun, Erwin. At maganda kung ganoon yung
ay CIS. yung mga anti-crime. Opo. At, Ang kuwan kasi, Gob, napansin lang kasi ng grupo na para ang DSWD napakabagal, mga cash assistance. Ngayon pang kailangan ng mga biktima yan, yung mga namatayan, yung mga nasugatan, kailangan nila ng cash assistance kasi hindi naman kaya yan ng local government, kailangan nila ng tulong mula sa national government. Yung mga palibing pala, mga karamihan yung mga Kristiyano, di ba? Dahil nagsisimba, kailangan pang iburol yan. Pag mga Kristiyano, may mga ataol, ilalagay mo, walang tumutulong. Siguro inaantay ng DSWD ang Pangulo at saka ang local government, ang provincial government. Nakakahiya naman. Kaya nga, agad-agad si Presidente tumulong kahapon, bigay ng mga tulong at ganon din ng provincial government. At siyempre yung capacity natin bilang elder ay maano naman kasi una-una mga empleyado rin namin yung mga namatay roon kasi karamihan ng empleyado namin ay mga Kristiyano. At wala naman kasi dito distinction kung ikaw ay Christian o Muslim. Lahat dito happy sila tawagin na tausog. Ayun. Ang Muslim gusto nila tausog, ang Christian gusto nila tausog, ang Sikh gusto nila tausog. Alright. So, wala kaming problema doon sa reliyon. Alright. Ginagawa lang kami ng mga maraming kalukuhan na naiingit siguro sa relationship ng Christian at saka Muslim dito. In fact, alam mo naman yun, Erwin, na nag-share pa kami ng the same house, the same home, na Christian, Muslim. Wala kami pakialam kung anong reliyon mo, anong reliyon ko. Alright. At basta kami magkakapatid. At sa intermarriages, mixed marriages, is not uncommon dito sa amin. Okay. In fact, halos lahat ng Kristiyano rito, may mga kamag-anak yan na Muslim. Alright. At ang mga Muslim dito, may mga kamag-anak yan Christian. Alright. Gob Sakurtan, sir, ng Sulu, maraming salamat. Magandang umaga. Tatawag po kami ulit bukas sa inyo para sa development, Doc. Maraming salamat, Erwin. Thank you po. Samantala, bayan, cambio naman tayo. Nasa linya rin po ng aming telepono si dating Special Assistant to the President, Bongo. Magandang umaga, Kuya Bongo. Magandang umaga, Boss Erwin. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. May nagtanong ho sa akin, bago ho natin pag-usapan yung bisita ng Pangulo, talagang saan ka raw kumukuha pa ng lakas matapos ang 2 oras na biyahe from Zamboanga, from Hulo to Zamboanga to Manila, meron ka pang lakas para tumakbo at dalawin yung mga nasunugan sa Quezon City kagabi? Sabi ko ganito po, yung 2 barangay po sa Quezon City kahapon. May nasunugan nung last January 16 at saka nung 4 days ago po sa Quezon City. So, pagdating ko, nakapromise po ako na bibisitahin ko sila at magbigay ng konting tulong. At pribadong tulong po ito at may mga tulong po mula sa mga kaibigan ko rin po. Kaya lang, nung habang bumibisita ako, may narinig po akong mga bomberong nagre-responde at binalitaan po ako ng isang barangay captain na may sunog naman po sa barangay Talayan sa Quezon City. Kaya tumakbo po ako doon, naabutan ko po na pinapatay nila yung apoy at kino-comment ko po lahat ng Bureau of Fire, yung mga Filipino-Chinese volunteers, lahat ng tumulong, ang bilis nilang rumisponde. At declared fire out na po yung madaling araw na po yun, no? So, nagpadala po ako ng mga pagkain po doon sa mga nasunugan kaagad at sabi ko, pati yung DSWD din po, sinamahan tayo para tingnan yung sitwasyon. Sir, may nagsabi din sa akin na kasama nyo lagi sa mga ganyan, mga sakuna, sa mga sunog. Ang sabi, talagang kayo raw hinahanap na tao instead na humingi ng ayuda, i-text ang DSWD o siya madyan, kayong unang tinitext dahil alam nila pag dumating kayo, nasa likuran nyo na yung ayuda. Hindi makakapaghindi ito mga ahensya na ito dahil mahihiya sa inyo. Kaya kahit na ordinaryong tao, pinaparating kay chairman, si chairman gagawa ng para mahanap ang number ninyo na iti-text. Kaya pinupuntahan ninyo, no matter how small the barangay, gaano ka konti, basta nasunugan, kagad kayo ang tinatawagan na
ganun-ganun na lamang, Secretary, ay Kuya Bong. Talagang kayo kagad ang hinahanap ng mga kababayan natin. Hindi po ba kayo napapagod, sir? Hindi po ako napapagod. Ang pagservisyo po nagpapalakas sa akin ng aking katawan pag nakakatulong tayo sa kapwa. Kaya lang sinabi ko noon sa inyo, kahit ang sulok po kayo ng bansa, kung kaya lang po ng aking oras at kaya ng aking katawan, panahon, ay pupuntahan ko kayo. Katulad gagabi sa Barangay Talayan, Eskinita po yun. So, pinasok ko, tiningnan ko yung sitwasyon at nakausap ko yung mga barangay opisales. Sabi ko, kung may mga kailangan po kayo, ay trabaho po namin yun. Sabi ko nga, bisyo ko ay magserbisyo. Exactly. Yung nga ang sabi daw ng mga kababayan natin na itong si Bongo, ang tanging bisyo lang ito ay magserbisyo. Anyway, sir, balikan ho muna natin yung pagbisita ng Pangulo sa Holo-Sulo. Nagbigay na raw siya ng instruction sa AFP at PNP na all-out war versus Holo murderers and terror groups in Mindanao. Kuya Bong? Kahapon po ay nakita ko talaga yung Pangulo medyo nalungkot at naiiyak na nakakausap namin yung mga kamag-anak ng mga nasawi at mga hiling nila ay ma-airlift na po, mabalik na po sa kanilang mga kanya-kanyang mga lugar. Kita nyo po sa mga larawan na hawak po ng Pangulo yung isang kabaong pa, no? Dahil gusto na nilang umuwi. So, nakikita ko malungkot sa mata ng Pangulo. Ngunit hindi niya po mapakita yung kanyang galit. As President po, kailangan maging composed ka at mahinaon kasi yung pinapakita. So, importante po doon, nangako po siya sa mga kapatid natin naging biktima na bibigyan niya po ng hustisya. Yun po ang hinihingi ng mga pamilya, maging Kristiyano man po at maging Muslim na naging biktima ng pagsabog, ay hustisya po ang kanilang hinihingi. At nangako po si Pangulong Duterte na ibibigay niya po ang hustisya. Sir, bago namin kayo papakawalan, alam ko hong busy ko. May tanong lang ho ako, you may answer it or you may not. May nagsabi lang ho sa akin na may lagi ho ninyong nakabuntot ho sa inyo na ito raw ho yung sikreto. Pag lumalapit daw yung isang tao sa Malasakit Center at hindi natulungan, rumirekta daw ho sa inyo at kayo raw ho, hindi ho ninyo nahihindian. Kahit na yung sakit niya, wala doon sa listahan na sasagutin ng Malasakit. Personal na ho kayo naglalabas ng tulong or inilalapit nyo rin sa mga kaibigan nyo. How true is this na kapag hindi sila nabigyan ng ayuda ng Malasakit dahil yung kanilang sakit wala doon sa listahan, rekta silang lumalapit sa inyo at tinutulungan naman ninyo. How true is this, Sec? Alam niyo po, baka maabuso raw, hindi kaya maabuso, sir, na rekta na sila sa inyo? Hindi naman po hingi ng tulong yan kung hindi po nangangailangan talaga. So, kung sa abot po ng aming makakaya o kailangan po ipaabot ko kay Pangulong Duterte, sabi ko, ako po ang magiging tulay ninyo sa kanya. Or if not, kung kaya po namin gawa ng paraan, lalo na po yung mga kailangan magpagamot, magpapa-opera, at pero wala na raw ito, sir, doon sa listahan ng Malasakit, di ba ba? May mga kagaya kahapon yung sinasabi ninyo, napakabilis naman, nabanggit ko lang sa inyo, pero naipasagot ko na sa mayor yung Cesarian na ito, na yung kaibigan ko, pero yung tao rin yun, sabi ko, okay naman, pakisabi kay Secretary Bongo, okay na ito. Yung bang, hindi na sagot na Malasakit, pero ikaw na mismo, dudukot sa bulsa mo, ilalapit mo sa mga kaibigan para matulungan lang ito kasi naawa ka raw dahil walang-wala at wala raw. Iiyak daw yung tao sa'yo at sasabihin, ayaw kong tulungan dahil wala sa listahan yung sakit ko. Ikaw na raw nagsasabi na ako nang bahala. Kausapin mo itong sekretary ko. At may nangyayari daw, sekretary. At ganun na raw, every time na pupunta ka sa Malasakit, sa mga lugar, umiiyak sa'yo, tumingi ng tulong na, sir, pagamot mo ako at hindi ka raw naghihindi sa Kuya Bongo. Ganyan ang sinabi ko, sa abot po ng aking makakaya, tulad nung nasa Capiz po kami, lumapit po na cancer patients, tulong. So, tutulong po kami kung ano po yung mga kailangan ninyo.
na kaya po naming gawin, ay gagawin ko po, tutulong po ako. Para sa inyo, pwede niyo po ilapit din sa tanggapan ninyo. Apo. Kung di nila kami mahanap, Apo. ay pwede nyo, andyan naman po yung programa ninyo, Sir Erwin, na talagang tumutulong at talagang nakikipag-coordinate po sa amin. Tuloy-tuloy po ang ating tulong noon, ngayon, at sa future po. Kung saan man po ipadpad ng tadhana, makikipag-coordinate po kami sa inyo. Sir, isa na lang talaga ha. Pwede ho ba namin kayo makapanayam kasi may nabasa ho ako. Meron palang marching order ang Pangulo sa inyo. Kaya ho kayo tatakbo. Merong gustong pa ang Pangulo na 12-point agenda na sinabi niya sa inyo na ito ang gawin mo sa Senado dahil yun ang gusto ng Pangulo. Nandiyan po yata ang health, nandiyan po inflation. Mukhang 12 ho yata ito, Secretary or Kuya Bongo, na dapat ninyong i-fulfill. Kaya tatakbo kayo sa Senado dahil ito ang gusto ng Tatay Diggs. Is this correct? May 12-point agenda kayo? Alam niyo, pinagbibili ni Pangulong Duterte, sabi niya, unahin mo ang kapakanan ng ating mga kapatid na Pilipino. Aha. So, tingnan mo anong unang mga pangangailangan nila sa ngayon. At nakita ko po sa kakaikot namin ni Pangulong Duterte tulad ng kailangan i-improve po yung mga health services natin throughout the country. Makikita niyo po, kulang yung mga hospital beds sa mga hospital. Nakahilera po sila sa labas sa mga hospital wards at minsan po ay 2 o 3 bata ang pasyente po sa isang kama. So, ito po, tututukan ko rin po yung mga sweldo ng mga nurses po na para hindi na sila... At mga teacher din ho yata. At mga teacher. Opo. At, teachers po, nangako po si Pangulong Duterte na increase na yung sweldo after their salary standardization. At ito naman pong mga barangay health workers natin na sana magkaroon rin po ng mga benepisyo. Kasi po, sila po yung mga umiikot sa mga barangay po para tingnan mga kalusugan ng ating mga kababayan. And then, of course, itong Magna Carta for Barangay officials po ay tututukan rin natin ito. At yung kasalukuyang termino nga nila ngayon na 2 taon ay napaka-ikli na lang po dahil kinain na po ito ng ka-extend po ng previous term. So, tututukan rin po natin ito. Pangatlo, itong agriculture, security po. Yung mga isda natin ngayon, kulang na po tayo. Minsan nangingisnera tayo sa ibang bansa. Protection na natin ang ating mga karagatan. And of course po, itong murang pabahay sa mga mahirap. Marami pong nasusunugan. At gusto rin po magkaroon ng sariling murang pabahay. Kasama na po yan yung mga evacuation centers po. Na kita nyo, minsan pag nasusunugan, nagagamit yung mga eskwelahan at daycare centers po na as evacuation center. At panahon na po magkaroon tayo ng safe na evacuation center at malinis, may CR, may higaan po sila hanggang sa panahon na makabalik po sila sa mga tirahan. Hindi lang po sa mga nasunugan, sa mga, minsan may mga bagyo. Yun pong mga pinagpupuntahan nila at pinagsisilungan, yun pong gumuguho kasi wala po tayong maayos na evacuation center sa Southern Province at sa Benguet po. Yung ganong nangyari. And itong education po, maliit po yung budget po ng mga ibang munisipyo para sa kanilang special education fund at enough po na bumili ng mga notebooks po o matrikula para sa mga grade school students. And of course, itong isa sa mga pinaka-importante para sa akin, itong Department of OFW. Minsan nga po ay sa inyo lumalapit po ang humingi ng tulong. Kung meron na tayong Department of OFW na po makipag-coordinate sa mga embahada, sa mga POEA, sa OWA, sa DOLE, at saka sa DFA. At hindi lang sila kailangan dumulog pa sa station o opisina namin dahil meron na po silang departamento na hindi na po makikipag-coordinate po sa lahat ng pangailangan, lalong-lalo na po sa mga inaapi sa ibang bansa na kailangan po ng marespondihan kaagad. So many things to do, sir, yet so little time. Sek, I wish I can sit down with you para mapaliwanag niyo ito point by point. 12 daw ito ayon po sa aking informante na i-discuss ng Pangulo sa inyo at kayo hong inutusan, kaya kayo tatakbo dahil gusto niya na may tao siya dyan sa Senado para pangunahan nga ito at mapagpatuloy, kahit na wala na siya sa pwesto, may pagpatuloy itong mga programa na ito sa Kuya Bong. Hindi lang po yan, yung kanyang kampanya laban sa korupsyon at droga at kriminalidad. Galit si Pangulo sa korupsyon, galit din po ako sa korupsyon. Galit si Pangulo sa kriminal, galit din po ako sa kriminal. Galit si Pangulo sa droga, galit din po ako sa droga.
Kaya sabi ko, tigilan niyo na po yung droga kasi nakakasira talaga at nakakaliit ng utak. At sabi ng Pangulo, kung may isang miyembro ng pamilya naging biktima nito, ay talagang pilay na po ang inyong pamilya. So sabi ni Pangulo, regalo niya sa inyo ang kanyang freedom someday kung sakali pong alam mo, pag-iinitan siya sa kanyang ginagawang trabaho. Ako naman po, alam na ginagawa lang ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho. Opo. At wala po siyang ibang interes o hangarin sa ginagawa niya ngayon, kundi talagang linisin lang po ang Pilipinas sa droga. Kaya sabi niya, even it would cost his freedom, ay gagawin niya po lahat. Ako naman, dahil mahal ko ang Pangulo at alam ko sa araw-araw namin pagsasama, ginagawa niya ang kanyang trabaho. Alright. Kung isama niyo ako kulong niyo po ako. Basta paglalaban po namin itong kampanya ni Pangulong Duterte. Nandun lang ako sa labas, Kuya Bong. May dala akong pamaypay at bangko. Anyways. Ikaw po, makukulong ka sa ibang kaso. Secretary, Kuya Bongo, daghang salamat, sir. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo and good luck, sir. Again. Magandang umaga, Boss Erwin. Thank you salamat po. sa mga kapatid natin. Para sa 11:21 ng umaga, hawag ho kayo, bibitayo, magbabalik pa po. Ay, basta aming pagbabalik. Yung mga buwang na pusher sa umaga, akyat bahay sa gabi. Kaya po ang ating tututukan. And of course, si Gobernador na sabungero. Sa aming pagbabalik. Oras sa buong kapuluan, alas 11:26 ng umaga. Ipasok ko muna natin itong report na ito. Mga apektadong residente, ito po yung sinasabi ni at nababanggit natin kanina na nasunugan. Siya po yung tinawag siya po yung tinext ng mga residente. Ay mga apektadong residente sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa QC o Quezon City nung nagdaang linggo pa ha. Kailangan yata ng mga ayuda, mga pako, mga yero, mga damit, personal na tinawagan at tinext ang Kuya Bongo at kaagad namang pumunta roon. Pagbisita rin ni Pangulong Duterte sa mga nasabugan sa may bahay ang aming bati. Ay, salamat. Ay, nako, salamat. Praise the Lord. Oo, ayun, nagising na ang duwende. Pagbisita rin ni Pangulong Duterte sa mga nasabugan sa Hulo-Sulo, kwento rin ng dating kalihim. Narito ang report. Ngayon, nandito po ako para magbigay ng konting tulong sa inyo. Personal na sinadya ni Special Assistant to the People, Kuya Bongo, ang mga nasunugan sa Area 6, Benitez Street, Barangay San Martin de Porres, Quezon City, kagabi. January 17 nang lamunin ng apoy ang nasa 10 bahay sa naturang lugar dahilan para mawala ng tirahan ang nasa halos 100 individual. Sa pagbisita ni Kuya Bongo, dala niya ang relief goods para sa mga apektadong residente. Nangako rin ang dating kalihim ng tulong mula sa mga sangay ng gobyerno. Nandito po ako para magbigay ng konting tulong sa inyo, konting cash assistance at saka mga grocery items. And then nandito rin po ang DSWD para magbigay ng kanilang tulong. Papakiusapan ko rin sila na magbigay silang kanilang tulong, pati yung PAGCOR o yung PCSO. Bibilhan din ng bagong uniforme ni Kuya Bong ang mga estudyanteng naslugan maging ang susuting damit ng mga namamasukan sa trabaho. Binigyan naman ng munting regalo ni Kuya Bong ang mga buntis na nawalan ng bahay. Sunod namang tinungo ni Kuya Bong ang mga nasulugang residente sa Zinia Street, Barangay Roas District kagabi. Huwebes nung nakaraang linggo nang matupok ng sunog ang may 9 na bahay sa naturang lugar. 3 tao naman ang nasugatan matapos ang pangyayari. Sa kanyang pagbisita, bitbit ni Kuya Bong ang mga gamit at pagkain na makakatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dito naman po, nagbigay kami ng konting financial assistance, pagkain, grocery packs, at pinakiusapan ko po yung mga kasama namin sa gobyerno tulad ng DSWD, DOH po, pati PAGCOR, PCSO, at yung NHA po ay pupunta rin dito. At sa mga nasugatan at nagkaroon ng mga third degree burns, papadala ko po bukas kagad sa hospital.
Kunento rin ni Kuya Bong ang naging pagbisita nila ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulo-Sulu matapos ang pagpapasabog na nangyari doon. Pinuntahan po namin yung mismong blast site at mismo na nakita namin saan unang pumutok po yung unang bomba at nakipag-usap naman po siya, nakiramay po siya doon sa mga pamilya, naabutan pa namin yung iilang mga patay. Nangako rin daw ang Pangulo sa mga residente roon na sasagutin ng gobyerno ang pagpapagamot sa mga nasugatan sa pagpapasabog. Dagdag pa ni Kuya Bong, galit ang Pangulo sa nangyari sa Hulo pero mas binabuti ng Pangulo na makiluksa muna sa kanyang naging pagbisita kahapon. Wala naman daw balak ang Pangulo na palawakin pa sa buong bansa ang umiral na batas militar sa Mindanao dahil lang sa nangyari sa Sulu. Hindi naman po. Nasa martial law na po ang buong Mindanao. At gagamitin po ito ni Pangulong Duterte yung mga legal means po ng ayon sa batas. Doon lang po sa pagsugpo ng terorismo at ng rebellion. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Bueno, malinaw ha. Walang martial law sa buong Pilipinas. Hanggang Mindanao lang ho yan. Yung mga dilawan dyan, tama na. Hindi magma-martial law. Naka-contain lang sa Mindanao martial law, hindi rin aakit sa Visayas. At saka tama na dahil naka-red alert na, naka-heightened alert na ang PNP sa Metro Manila at Visayas. Anyway, ito pa. O habang tayo natutulog kagabi, ito, bakit hindi bumiyahe ito, Maiko? May mga libre naman tayo mga passes dyan. Ano ba bang kailangan para mahikayat ito, sumakay bumiyahe na? Grocery. Ano naman gagawin sa grocery sa kabilang buhay? Anak ka ng siopaw. Tama na yung mask card ang dala nila. Hindi sumakay. Kaya matumal po ang biyahe. Walang biyahe po kagabi yung Batasan bus line. Wala. Yung P2P nila wala rin biyahe. Dalawang individual huli sa paggamit ng shabu sa isang drug den sa barangay Pasong Tamo. Napag-alaman din ang isang akyat bahay naman, arestado matapos targetin naman sa Waibas. Panluloob ng kawatang pusher huli sa CCTV. Akalain mo yan? May sideline siya. Pag mahina ang benta sa shabu, akyat bahay. Gunggong, barinig kita sa mukha eh. Maganda yung kanyang sideline. Narito ang report. Isang lalaki ang nakuna ng CCTV na pumasok sa isang bahay sa may barangay Pasong Tamo, Quezon City kagabi. Dire-diretso siyang umakyat hanggang ikatlong palapag ng bahay at mula roon, dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Sumilip pa sa bintana at tinangkang buksan ang isang pinto. Nang mabigong buksan, dumiretso siya sa gilid ng bahay at doon nakita ang mga natutulog na lalaki. Tinangka niyang kunin ang isang gamit pero agad siyang sinugod ng isang lalaking nagising at hinabol. Kumaripas naman ang takbo ang lalaki hanggang sa makatakas. Ilang oras matapos ang naturang pangyayari, arestado ang akyat bahay na kawatan pero hindi dahil sa pagnanakaw kundi dahil sa pagbebenta ng shabu. Kinilala ang suspect na si Jade Lauron alias Toto na siyang tinarget sa bypass at nabila ng 200 halaga ng shabu bandang 1:30 kaninang madaling araw. Nakasabit pa sa leeg ng suspect ang jacket na sinuot niya nang pasukin ang naturang bahay. Arestado rin ang 4 na iba pang sinasabing mga parokyano at runner ni Lauron. So yung Toto ang nagbabagsak. So yung tatlo, may score. Tapos yung isang mataba, yun yung runner ng Toto. 6 na sachet ng shabu ang nakuha sa mga suspect na mga itinangging nagbebenta pero aminadong mga gumagamit ng illegal na droga. Gumagamit po ako pero hindi ako nagbibenta. Bibili sana ulit kung sasakali. Pero hindi naman nakabili na. Kumbaga, dapat titikim lang. Sa bahagi naman ng Camia Street sa barangay Pasong Tamo pa rin, huli naman ang isang babae at isang lalaki matapos makuna ng 3 sachet ng shabu. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa otoridad na may buwabatak ng shabu sa isang bahay na pag-aari ni Apple Grace Jacinto. Nang kanilang lusubin, naabutan pa umano ang dalawa na gumagamit ng illegal na droga. Pag-amin naman ni Jacinto, ginagawa niyang drug deal ang kanyang bahay kapalit ng maliit na halaga. Hindi, kumukuha lang sila tapos diyang gulong sa bahay. Hindi, pinapapwesto ko lang. Pag 3 sila, 50 ganun. Bingi lang po sa akin.
ng tropa ko rin. Sa problema lang po. Sa dami ng problema. Maharap ang 7 mga naaresto sa kasong paglabag sa RA 9165 habang karagdagang kaso naman ng panloloob at pagnanakaw ang posibleng kaharapin naman ni Lauron. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Manang talaga oh. Proud na proud pa siya. Ginagawa lang pong drug din yung bahay ko. Tumatanda kang Paulong! Ay, tarantado ka talaga. Hinayupak ka. Anak ka ng baka. Ano naman nakakatuwa doon? Yung bahay mo ginagawang drug din. Wag kang iiyak-iyak ha. Pag ikaw pwersang ibiniyahe papuntang hell o heaven ng Batasan bus line. Pag ikaw ay nadaanan dyan at sinakay ka, pasensyahan tayo. Bueno ba yan, oras natin alas 11:35 na ng umaga? Nasaan na ba yung video natin dyan, Maiko? Ito habayan. Ito yung ipi-play ho namin. Ito si Gob. Si Gob, iniimbestigahan na pala ngayon. Si Gob ay iniimbestigahan na ngayon ng PACC at ng DILG. Si Governor Antonio Del Rosario. Ayan ho yung video na nagsasabong si Gob pa mismo ang bumibitaw. Ayan ho, may hawak na manok. Diyos ko pong pineapple bayan. Anak na yun sa kanan. Ayan ho, Diyos ko po. Siya po, yung manok niya, pahimas-himas pa. Anak ng kwatog. Ay, nako, Gob. Ayun, meron namang kuwan. Diyos ko po naman. Ay, nako, Gob. At hindi lang yata yung video na yan, Maiko, di ba? Marami pang mga video dyan. Ipakita mo nga, nasa linya si Yusek Epi Densing ng DILG. Magandang umaga, Undersecretary Epi Densing, sir. Magandang umaga po, Manong Erwin, at sa mga tagapakinig at taga-followers ninyo. Magandang umaga din po. Sir, iniimbestigahan na ba itong si Capiz Governor Antonio Del Rosario dahil nagkalat ang kanyang mga video ng pagsasabong sa social media, sa Google, na nagsasabong ito? Hindi ba pinagbawal na ng Pangulong Duterte ang mga government officials, whether elected or appointed, sa mga sabungan at mga kasino? Yusek? Tama po yun. Lahat ng opisyalis ng gobyerno, whether elected or appointed, bawal pumasok sa anumang pasugalan. Nakakuha na rin ako ng kopya. Kinukuha lang namin yung iba pang detalye nung video, and hopefully we can start the investigation dun sa issue ni Governor Del Rosario. Mukhang matagal nyo na hong ginagawa ito, sir. Paano ba ito? Anong proseso ito? Ito imbestigahan ninyo at ito ba ay pwedeng ma-relieve muna, masuspinde? Kung hindi pa ito suspendido, Yusek? Well, sa ngayon meron tayong pagbabawal na ng pagsususpindi, Maski po ang ombudsman hindi pwede magsuspindi dahil sa election ban. Pero yung investigation tuloy-tuloy pa rin yan. Wala hong makakapagpigil na mag-start ang investigation. And in the spirit of due process, pag nakuha na namin yung mga dokumento at ang proseso po naman, padadala namin si Governor Del Rosario para mag-explain din. So, ngayon nasulatan nyo na ba para magpaliwanag bakit nagkalat ang kanyang pagbumuka sa social media ng pagsasabong, Yusek? Wala pa. Kinukuha pa natin yung documentation ng mga video. Then, pag nakumpleto na po, gagawan natin po ng masinsina na documentation. Then, magpapadala tayo ng notice to explain sa kanya. Alright. Sir, maiba tayo. Yusek, may mga pinasara na raw ang DNR at ang DILG ng mga establishments dyan sa may 3 restaurant sa may Manila Bay dahil mga pollutants, ika nga. Is this correct? Ang Laguna Lake Development Authority nung linggo nagpabigyan ng notisya dun sa 3 mga restaurant o establishment as a show cause ng pagsasabi na hindi sila nagtatapon ng tubig. So bawal na sila magtapon. In the meantime, inaantay po ng ating lokal na gobyerno yung notisya galing sa LLDA para ma-document ng local government yung kanilang notice at magpadala rin ng team para ma-confirm yung bawal na ginagawang establishment at matuluyan ng masara. Alright, maraming salamat po, Yusek Epi Densing ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga po, Yusek. Salamat din po sa mayong buntag.
Balikan natin itong si Gobernador, anong apelyido itong Gobernador? Gobernador Sabong, Gobernador Del Rosario ng Capiz. Gob! Imbis ka magtrabaho, di ka sa sabong, nagsabungan, ha? Napadaan. Ano? Nagsisigawan. Oh, yan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapa. Ay, nako. Gobernador! Kaya pala nauubos yung oras mo, ha? Akala ko sa Kapitolyo. Sa sabungan pala. Anak ka ng baka. Hoy, mga tiga-Capiz, abay alam nyo na ho siguro. Alam na dis, ngayong halalan. Kung gusto ninyo na umasenso yung inyong lugar, baka pwedeng, alam nyo na ang gagawin. Ano po? Hindi ko na kayo dapat sabihan dyan. Sinabi na nga ni Tatay Digong na bawal sa mga government officials sa magsabong, nasa casino, nasa mga sabungan. Pero si Gobernador nagkalat. Alam mo ba sa Google, puro siya. Why? Akala ko nga primero, hindi ko pinansin, akala ko yung Kristo. Yung pala, yung Kristo yung taga-bitaw ng sab na manok. Tagalagay ng tari. Hindi pala, siya pala yung Gobernador. Nasa linya si Ma'am Cory Carino, ang Volunteers Against Crime and Corruption President. Magandang umaga, Ma'am Cory Carino. Good morning. Magandang umaga po, si Erwin. Yes, ma'am. This is Erwin. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Good morning. Magandang umaga sa Opo. lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, ma'am. Ma'am, mabilisan lamang. Nakarating na ba sa inyo itong Capiz Governor Antonio Del Rosario na iniimbestigahan na ngayon ng DILG dahil nagkalat ng kanyang mukha sa social media, sa mga Google, na nagsasabong despite the fact na pinagbawalan ng Pangulo ang pagsasabong ng mga government officials whether elected or appointed, Ma'am Cory. Ano po ang reaksyon dito ng VACC? Unang-una, yung mga government officials ay dapat maging simbolo ng mga taong nagtutupad sa batas. Opo. At nire-respeto nila yung batas. Mm-hmm. Kaya dapat sila maging good model or good role model sa lahat ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa kanilang sariling probinsya, kundi pati na rin sa lahat kasi government officials are public servants. So, hindi tama naman ang ginawa ni Governor. At siyempre, on two counts. Unang-una, morally, hindi maganda tingnan yon. At pangalawa, lumabag siya sa batas. Pangatlo pala, parang walang respeto din siya kay President Duterte. Ano po may tutulong kaya magagawa po ng VACC hinggil sa issue na ito? Alam ko na sa government siya, kayo ay non-government organization, but can you help para yung mga ganito matigil na mga government officials na sa halip na dapat wasting their time in their offices, pagtutulong, nauubos ang oras nila sa pagsasabong? Well, unang-una kasi dahil sa private sector kami, maingay ang VACC at malapit ang media sa amin. Yes, ma'am. At parang nagiging din kami boses ng bayan. Right. So, yun lang, pwede kaming magpalabas ng statement, official statement mula sa VACC. Pwede ba kayo pwede magsamparin ng kaso sa ombudsman, ma'am, as a complainant, as private complainant versus this government official? Kumikilos lang ang VACC kung meron kaming co-complainant. Ayun. Dapat merong lalapit sa amin. At syempre, kasama ko rin si Yusek Martin Dino ng DILG. Ayun. At yun, dapat makuha natin yung kanyang opinion sa sitwasyon na ito. Alright. At dito si Yusek, ha? Alright. Yusek? Hi, Erwin. Yusek Dino, si Gobernador Antonio Del Rosario ng Capiz, nagkalat ng pagbumuka niya, nagsasabong, nagtatari, bumibitaw ng manok, ay sa halip na sa Kapitolyo, nandyan sa sabungan, nagsasabong, naubos ang oras. Ano ba reaksyon mo rito? Meron tayong directive. Alam naman natin na all government officials
Oo. at saka employee, pati police, bawal sa casino. And of course, sakop ba yan? Pwede yan sabihin, elected ako, hindi ako under sa executive, so hindi ako sakop kay Pangulong Duterte, instruction. Alam mo, Idol, ang exemption lang yan, pag halimbawa, may palaro, fundraising, halimbawa, pre-cock derby, na palaro ng probinsya. So, talagang yun. Pero kung linggo-linggo na, nandun sa sabungan, hindi na po kasali yan. Kasama ba yan sa violation ng local government code? Kasama po yan. Nako, kayo na hong bahala, sir, sa DILG, dito kay Governor Antonio de Rosario. Okay. Salamat po. Thank you po, Yusek Martindillo. Thank you po, Ma'am Cory Quirino ng VACC. Magandang umaga po. Alas 11:45 ng umaga. Hoy, makinig kayo, ha? Kayong mga tumatakbo na mga politiko, makinig. Lalo na yung mga local government officials, gobernador, vice-gobernador, mga bukal, mayor, vice mayor, konsehal. Kaya kayo hinalal ng taong bayan ay para makatulong sa kanila. Kasi ang pag-asa nila na may magagawa ka para sa bayan at para sa mga taong nagbuboto sa iyo. Hindi ka binoto para magsabong. Hindi ka rin binoto para magpayaman. Tragis. Baka nakakalimutan nyo. Number 3, hindi nyo pag-aari yung lalawigan o munisipyo o bayan. Kahit na lolo mo pa naging mayor dyan, kaapu-apuhan ka na, hindi na kayo napalitan, mahiya ka sa pagmumukha mo. Magtrabaho ka. Binoto ka nila simply because they want change. O kagaya ng ginawa nila yung probinsyano ng tiga Davao. Palamura, lahat na, babaero, bla bla bla, mamamatay tao, sabi nila. Binoto ng sambayanan because may nakikita silang liwanag, because ang alam nila na this person right here by the name of Rodrigo Roa Duterte can change this country, can turn this country around. Dapat ganun din ang nasa utak ninyo. Hindi yung maging lintik na pag na-elect ka na magsasabong ka na magsasabong. Ewan ko ba? Minsan may mga talagang may mga pantay makakapala mo ka. Kita mo may hawak-hawak pa yung manok. Putragis. Daig pa sila ni Julius. Ay, Diyos ko po. Ewan ko ba ito mga opisyal natin. Probing 12 corruption. Ito pa. Alas 11:47. Diyan lamang kayo, bayan. Ay, happy birthday muna kay Nino Rui from Papa Randy and Mama Ayumi Mariscotes. Happy birthday, At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Mga nag-anniversary, magsing-irog, happy monthsary, anniversary. Alas 10:50 ng umaga. Sino? Si Julius, anniversary? Ano namang anniversary mo dyan? Ha? Kala ko. Kaya sabi ni Tom anak tayo, mayroon ka rin anniversary. Anong i-anniversary? Anniversary na, pag-retire mo. Kala ko anniversary. Hi, Sir Erwin, kailangan na ba ng terrorist death squad sa Pilipinas? Baka may makita sila sa Maynila by drum na kasiminto tao, siltation sa ibabaw lang nakikita at gilid. Thank you. Ay, sabi ni Rod Voigt, good day, TET, garapalan itong ginawa ng COMELEC kay Lemmy Rojas ng KDP dahil sa utos ng isang drug lord protector na kapangalan niya. Inalis sa listahan, magkano kaya ang bayad ng kakapal niyong COMELEC? Rod Voigt na subik. Tahimik si Bam Aquino ngayon, ilulunsad ang Manila Bay Cleanup, dati-rati number 1 credit grabber ito sa lahat ng gawa ng Pangulo, tulad ng libreng kolehiyo. Dahil ba ng pamilya ng asawa ni Bam may-ari ng aristokrat ang bumubuhos ng katakot-takot na dumi sa Manila Bay? Ay, kapag tumakas sa bahay Pag-asa, barilin sa ulo, itapo na sa Talikod Island. Easy. Hi, good morning, Idol Erwin. Nangampanya na ako subdivision namin sa Heritage Home Subdivision, Idol 13 Martires, Cavite.
Bago ako umalis ng Pilipinas, pinamigay ko mga sticker sa neighborhood ko at support mga taga doon. Ako si Pearl Sibayan, yung pumunta dyan sa office mo from Hong Kong. Ay, nako Pearl, thank you ha. Kinampanyan na raw niya yung AXIS. Thank you, Pearl. Si Boy Lima, ang sabi niya, huwag isisi sa Pangulo makagagawa ng mga terorista. Hello, kila Rain, Alvin, Joshua, RJ, Delo, Jim, Kurt, Kokoy from Boy Lima of Manila. And syempre, hello po sir, ba't ganun, ba't ang iba pala di sila nagbibigay ng Christmas bonus? Ginagawa naman pala nilang work nila kahit pa sa outing. Sir, pa-shoutout po sa pinag-work ng asawa ko sa Great Zone sa Baguio. Aha! Sir, ang problema po, baka matanggal po asawa ko sa work nila. Sir, di po biro ang lahat. Pawis, dugo ang puhunan nila. Itong buwan po, tapos na po sila nag-work sa kalsada. Now, may new project sila. Sir, sana matulungan niyo po kami. Malaking bagay po sa amin to, sir. Di po sila pabaya sa work nila, lalo na asawa ko, sir. Maraming salamat. Ay, ma'am. Ay, kontakin mo nga ito, IB. At ibigay mo, may ko ito. Ibigay mo yung opisina natin. Ayun sa pinakahuli. Tolerwin, sabi ni J. Reid, please ask the EGO, the Putong CHR, about the bombing in Mindanao. Please ask. Ay, nasa linya na si Chairman Dante Jimenez ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga, Mr. Chairman. Yeah, magandang umaga naman po. Sino to? Ay, si Erwin Tulfo po, ang iyong long-lost friend, Mr. Chairman. Erwin, di pa na boses mo, Erwin, Eh, alam mo naman, nasa ibang radyo na tayo. Medyo hindi na filtered itong mic ko, sir. Medyo, alam mo naman. Masabi ko, parang ano ito, maya-mayang, Easy, nasa kuwan tayo, sir, Radyo Pilipinas. Eh, hindi na medyo. Anyway, kaya kami napatawag, Mr. Chairman. 12 opisyalis yata ay iniimbestigahan ngayon ang inyong tanggapan sa DPWH, Mr. Chairman? Oo, ongoing lahat yan. Kasi ang public works, Erwin. Apo. During may ulat sa bayan noong October 4, total nasa government station ka naman. Opo, napanood ko po yun. Opo. Ay, very good. So, nakita mo, sinabi namin na ang number one na corrupt na agency is public works. Mm-hmm. So that's why lahat po yan ay undergoing now inquiry, investigation, at saka maybe we will subject them for lifestyle check. Apo. Yung mga ganun ba, Erwin? So, according to our mandate. Kaya that's why marami pa yan. Huwag matakot ang mga kababayan natin. May nakita kayong complaints. Ang problema kasi, Erwin, ganito. Total, nasa radyo tayo. Opo. Ang pakiusap ko lang sana, every day that nakikita ko yung mga complaints, galing sa anonymous, Erwin. Baka natatakot, Mr. Chairman, na baka resbakan sila, baka mga empleyado yun ng agency na yun. Gusto ko lang malaman kasi ganito yun. Kung sila ay natatakot, we could subject them to confidential status. Mm-hmm. Kung ayaw nilang ipasok sa WPP, pwedeng, basta importante, meron kaming reference, sino ko kontakin, blah, blah, blah. Nakikita ko, nababasa namin dito, Erwin. Right. Magaganda. Medyo may pagka-substance yung complaint, but walang identity. Nako. Alam mo naman, Erwin, ikaw, you've been in this kind of business. Yes, sir. Pero, kailangan may complainant dito. Ngayon, exactly. Ayaw mo ng ilagay mo man lamang kung saan ko kukontakin, Audi Commission, kasi kami, pag nag-receive kami dito ng complaint, may na kami, may mga dakitig na kami. May procedure na kami. 10 months pa lang kami, Erwin. Remember, March 6 pa lang kami nag-taking. So, naayos naman namin po ang amin kahit na limited pa kami ng tao at saka resources. So, yun lang pakiusap sa mga nakikinig sa programa. Please, trust us. Tiwala nyo na kami. Total, sumusulat naman kayo ng anonymous. Right. At ilagay niyo po kung sino pwedeng contact in person namin para yung aming sa subject for further inquiry. Pwede na kayo ma-reach out. Ayun. And we will address now at isasama yun
karamihan, alam mo, Erwin, DPWH. Aha. Oo, nationwide to, ha? Oo, totoo. Papasa sa amin ng 888 ng Presidential Action Center. Anonymous, paano naman Paano habulin, Para kung mga additional information, Mr. Chairman. Itong sinasabi mo mga ongoing. Ongoing fact-finding yan. At very soon, Erwin, ilalabas na po namin yan para whatever action na ginawa namin, we will report immediately and submit to the President ano recommendation namin. Abangan po natin lahat, Mr. Chairman. Ako, maraming salamat po sa time na ibinigay nyo ngayon sa amin ngayong umaga dito sa Radyo Pilipinas. Thank you po, Mr. Chairman Dante Jimenez ng Presidential Anti-Corruption Commission. Mabuhay po kayo, sir, always. Thank you, Erwin. Thank you po. Bayan, wala na po tayong oras. Pansamantala ko kaming papaalam na muna. God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.